Good morning mga insan. For today's video, alin ba ang maganda? Mano-manong pagtatanim ng mais or corn seeder or yung corn seed planter, yung parang ditusok. Ito kasi yung mano-mano ito. Tao yung nagtanim dito. So pinaguhit natin sa kalabaw. Then tao na ang nagtanim. Kung sa pabilisan matapos, dun tayo sa corn seeder na makina, no? Yung 4 rows, no? Siguro itong kalating hektarya baka ano lang to, wala pang 30 minutes tapos na to, or maximum of 30 minutes siguro. Pag mano-mano naman tao, medyo matagal, diba? Medyo matagal. Sa expenses naman, mas makakamura ka dun sa 4 rows na makina. Dun naman sa seed planter na titusok, per bag naman yun. Per bag naman yun, yung ano nun, yung bayad nun. Dun naman sa sa tao naman, pwedeng arawan, no? Kaya lang, babayaran mo rin yung magguguhit. Ganun din sa corn seed planter na ditusok. Babayaran mo rin yung magguguhit dito, per hectare din to. Then babayaran mo yung per bag. Isang araw kasi ng mga sa mano-mano, mga taong pagtatanimin mo, 400 na yata isang araw dito sa amin. Pero dun sa per bag, parang ang pinakamura dito yung per bag. Kasi 1-2 ang per bag eh. 1-2. Unlike dun sa arawan, 400. Sa corn seeder naman, hindi nagkakalayo, halos pare-pareho lang. Kaya lang ang advantage at disadvantage sa corn seeder kasi, ang pagitan ng taniman na natatanim na yan, ang germination yan, hindi ka sigurado kasi hindi pare-pareho yung distance niyan sa corn seeder. Ang pinakamaganda sa tatlo, yung corn seed planter na ditusok, tao or yung makina na 4 rows, pinakamaganda sa kanila yung ditusok. Yung ditusok. Kaya lang magastos naman sa binhi yun. Kasi ang distance, kahit ituro mo na sa mga manananim, nasa 8 to 9 cm ang nagiging distance yan. So, matatadtad ng tanim yan. Unlike sa tao, mga 35 cm ganun. 35. Pwedeng double. Dala-dalawa sa tao. Maganda ang tao, maganda rin. Pero pag sa gusto mong rush, mabilis, makina ka. Maganda rin naman. Kaya lang, minsan kasi sa distance, hindi talaga perfect yan. Minsan may 50 cm ang layo. Minsan may nagkumpul-kumpul na 4, ganun. Pero maganda naman ang germination din. So ito tao nagtanim dito. So makikita nyo ang distance kasi tao. Ayan. Nasa dalawa-dalawa siya. Ito. Dinamuhan natin. Ito dala-dalawa siya. Nasa 30 to 40 cm ang layo. Depende. Kung gusto mo siyang gawing 30 cm, pwede rin. Pero ideal na yan. Para hindi masyadong makapal. Medyo patay na rin yung damo. Inisprehan na natin yan. So, ayan, maganda ang germination. Kasi eksakto kagabi, kahapon, umulan. So, pwede na nating applyan ng first fertilizer ito. Unang pag-abono. Pwede na natin siyang lagyan ng starter, no? So, 6 days pa lang siya ngayon. 6 days pa lang siya ngayon. So, 7 days. Eksakto mamayang hapon, pwede na natin siyang applyan. Pang 7 days, no? Para mabilis siyang lumaki. Kasi unang-una, hindi naman tayo nagbasal. So, kaya pwede na natin siyang at the early 7 days or 6, ganun. Pwede na natin siyang lagyan ng starter para makabuelo siya agad. So, ganun siya. Uhaw kasi yan. Uhaw yan sa vitamin. Lalo-lalo na hindi tayo nakapagbasal.
Ayan. Yung iba nating tinamnan, malalaki na. Nasa 10 days na mahigit, ganun. Or mag 15 days na siya sa Sabado. 15 days na nga pala siya sa Friday, bukas. Ito kasi huli nating natamnan eh. Kaya mamaya, tingin tayo ng kasama nating mag-apply ng fertilizer. No? Tanggalin natin itong mga paragis na mahirap patayin. Hindi kinaya ng herbicide. Kaya binubunot ko yung iba. Yan. So yun lang mga lods. Ang pagkakaiba-iba ng kung ano yung gusto mong gamitin na pangtanim. Magmano-mano ka ba? Mag-corn seed planter ka ba? Yung itusok? Or corn seeder ka na machine? 4 rows every So ganun lang. Swertehan lang naman ang pagtatanim ng mais. Parang sugal lang to. So lang mga insan. Ito ang unang update dito sa isang bukid na tinamnan natin. Mano-mano ang ginamit natin dito. So tignan natin kung sino ang magandang ani sa kanila kapag anihan na. So lang mga lods. Ingat palagi. God bless us all. Bye bye.